Shana POV. Lola, mag-ingat po kayo sa paghakbang, paalala ko kay Lola, habang pababa ito ng hagdan. One more step na lang, there you go. By the way La, si Zane po, boyfriend ko and Zane, this is my Lola Alma. Pakilala ko sa kanilang dalawa. Hello po, I'm Vino Zane Mornet po. Nice meeting you po Lola, wika ni Zane, at nagmano kay Lola Alma. Ikaw pala ang tinutukoy ng apo ko, at ngayon alam ko na, kung bakit gusto ka ng apo ko, ang gwapo mo pala sa personal, iyang looks mo ay hindi pang Korean, kundi, ano ba ang lahi nyo, I ho. Half Italian po, my father is Italian, and my mom is pure Filipina po. Ani ni Zane. I see, you look so familiar, but I'm not sure kung saan ko nakita ang mukha mo. But don't worry, wala pa naman akong nakikita na ganyang mukha sa porn site, pareho kaming napaubo ni Zane, dahil sa huling sinabi ni Lola. Lola naman, hindi po ganyan si Zane. Alam ko, nanghuhula lang naman ang lola mo apo, malay ba natin? Don't worry Lola, hindi po ako ganyan. Naiilang na sabi ni Zane, kaya mas lalo akong napanguso. Siguro Lola sa mga billboard, kasi isa po siya sa nagmamay-ari, ng paggawaan ng sapatos and jewelry, La. Diba, babe? Elle asked Zane. Yeah. Sorry hindi lang po ako sanay na binabanggit ang trabaho ko. Wow naman, ang humble mo naman na bata ka. Ayaw mo yun makikilala ka, not only here in the Philippines, but all over the world. Do you have any other branch other than here in the Philippines? Tanong ni Lola, habang naglalakad kami patungo sa labas ng bahay. Meron na po Lola, Singapore, Dubai, New York, and some of their collection of jewelry ay ako po ang model. Sagot ko kaya bumaling si Lola sa akin, parang ang dami nyo nang alam sa isa't isa tungkol sa sarili nyo good to hear that. Kaya pala let's go, nakahanda na raw ang pagkain, doon tayo sa gazebo mag-usap para romantic. Wika ni Lola na abot langit ang ngiti. Ainalalayan namin si Lola Alma patungo sa gazebo para doon kumain, nakapalibot sa braso niya ang kanang braso ko, habang si Zane naman ay nasa kabila ko nakasunod. Sumalubong sa akin ang lamig ng hangin ngayong gabi pagkalabas ng bahay. Bumaling si Zane sa akin, na may ngiti ang mga labi, and mouthed me I love you kaya napangiti ako. Pag-upo ni Lola sa kanyang chair, ay inisikaso na muna siya ng kanyang private nurse. Nakita rin niya kung paano ako asikasuhin ni Zane, kaya napangiti siya sa akin, sabay kindat, kaya ngumuso na naman ako para pigilan ang pamumulan ng pisngi ko. Si Lola talaga, nang aasar na naman. How about the salad? Tanong ni Zane sa akin. Konti lang. Thank you. Sabi ko at agad nilantakan ng salad, at hindi na si Zane hinintay kaya napangiti siya. Ganyan na ganyan ang asawa ko noong nabubuhay pa siya, inaalagaan ako ng maayos. Kaya sana kung ano man ang pinapakita nyo na pag-aasikaso sa bawat isa ngayon, ay gawin nyo pa rin yan kapag nag-asawa na kayo. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, lagi nyong tatandaan, na mas mabuting idaan sa magandang usapan, ano ba ang magandang usapan? Hindi yung nauwi sa yugyugan ang ibig kong sabihin, kapag may hindi pagkakaintindihan, ay dapat pag-usapan nyo ng mahinhinan, at hindi nagsisigawan. Dapat bawat isa sa inyo ay nakikinig sa isa't isa, kapag may sinasabi ang isa, huwag agad sumabay ang isa, dahil mas lalong hindi kayo magkakaintindihan yan, ganyan ang totoong pag-ibig. Ganyan ang nagmamahalan, hindi yung aalis para maghanap ng iba, habang may karelasyon ka pa. Huwag ganyan. Okay. Let's eat, everyone. Napapangiti na lamang ako dahil sa mga payo ni Lola, na para sa aming dalawa ni Zane. Ang swerte ko talaga kay Lola Alma. Parang may biglang humaplo sa puso ko, dahil may isa akong lola na naging gabay ko, lalo na ngayon na wala na akong mga magulang. Ang swerte-swerte ko talaga sa kanya. Mahinang pinisil ni Zane ang kaliwang palad ko ng mahina, at habang may ngiti ang kanyang mga labi. Pangako po Lola, mamahalin ko po ng tapat, at sobra-sobra ang apo niyo po. Nandito po ako sa harapan niyo, para hingin ko po ang kamay ng inyong apo. Zane, papakasalan ko po si Shana Cole, Lola Alma. Mahal ko po siya.
Pagkasabi ni Zane, ay biglang pumatak ang luha ko dahil sa tuwa. Sa araw ng kasal namin, gugulatin ko siya sa vow namin, na may anak na kami. Sana hindi tulad sa mga nakilala ko na kaibigan, na nahimite ang boyfriend nila na nalaman na buntis sila, at baka mamaya hindi matuloy ang kasal namin ni Zane, dahil nakatulog ang mahal ko. As long as mahal mo ang apo ko, at mahal ka ng apo ko, wala akong pagtutol sa relasyon yung dalawa. Matanda na ako para sa mga bagay na iyan, ang mahalaga sa akin ang kaligayahan ni Shana, bukas, makalawa. Hindi natin alam kung ilan na lang ang nalalabi na araw ko sa mundo, kaya ngayon pa lang, ang mahalaga sa akin ay makita ko na stable na ang apo ko. Na may makakasama siya pagpikit at pagdilat ng kanyang mga mata. Kaya sana, ikaw na yun ay ho, sayo ko iwan ang apo ko, kung ano man ang mangyari sa akin. Lola naman, don't say that. Nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan, tuparin niyo po iyon. Wika ko habang mangiyak-ngiyak na naman. Hindi natin hawak ang oras natin sa mundo iha, kahit ayaw man natin, pero kung kailangan na tayo sa kabilang mundo, ay wala na tayong magagawa. Kaya ay ho, take good care sa nag-iisa kong apo. Mahal na mahal ko yan. Iiwan ko siya sayo. Ani ni Lola na mas lalo pang nagpaiyak sa akin, kaya wala ring tigil si Zane sa pagpapatahan sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip na sa isang iglap, hindi ko na makikita ang lola ko, dahil nga sa katandaan niya. Pero kung may hihilingin man ako na isa pang kahilingan kay Lord, iyon ay makasama ko pa ang lola ko ng matagal. Matagal na kung saan, tatanda ako na kasama ko pa rin si Lola Alma. Don't worry iha, makakasama ko pa ang magiging apo ko sa tuhod. Kaya ngayon pa lang, damihan nyo na, para alam ko kung ilan sila na bibigyan ko ng mana. Natawa kami ni Zane dahil sa huling sinabi ni Lola. Talagang binubuking ako ni Lola Alma kay Zane, na ngayon ay walang kaalam-alam, kung ano ang pinapahiwatig ni Lola sa mga sinasabi niya. Kapag malaman ni Zane na buntis ako bago ang kasal namin, ay kukurutin ko talaga si Lola sa singit niya. Narinig kong nag-vibrate ang cellphone ko, kaya kinuha ko ito sa gilid ng upuan ko. Napangiti ako na makita ang pangalan ni ate. Agad ko itong sinagot at baka magtampo. Bumaling si Zane sa akin kaya ngumiti ako. Pilit niyang pinapaubos sa akin ang pagkain ko. Hello, Ate Jean, nasaan ka na? Tanong ko sa kanya, habang nagkatinginan kami ni Zane, na ngayon ay nakakunot ang kanyang noo, habang titig na titig sa akin. Ayan, ang ganda-ganda naman. One more time bago tayo magpalat ng pose. 10 shots in 1, 2, 3, ayan, perfect. Saad ng photographer ko, para sa isang photoshoot ng brand na sikat na jewelry sa Pilipinas. Ang ganda naman, perfect na perfect. At walang tapon talaga kahit anong angle. Sanay na sanay ka na talaga Miss Shana Cole, good job baby girl, papuri niya ulit sa akin. Hindi nila alam, na baka ito na muna ang last ko na photoshoot, dahil tutukan ko muna ang kalusugan ko, para sa nalalapit ko na pagpanganak, kahit malayo pa. Hindi pwede na iwasan ko lang ang mga kini-crave ko na pagkain. Mabuti na lang at hindi nagtataka si Zane, kung bakit pabili ako ng pabili ng mga pagkain sa kanya, kahit hating gabi na, at wala naman siyang reklamo. Minsan nagtatampo lang ako, kung bakit hindi niya alam ang mga ganito, pero naisip ko na lang na lalaki siya, at hindi siya yung nakakaranas, kung ano ang naranasan ko habang buntis. Na kahit ako, ngayon ko lang ito naranasan, ganito pala pag buntis ka. Hindi madali lalo at kapag may gusto kang kainin, at hindi mo agad makukuha. Thank you Liz, kaya isa ka sa gusto ko na photographer dahil alam mo talaga kung saang angle ako magpo-pose. Anyway, I have to go. I have a meeting this afternoon. See you on Friday for another shoot. Okay. No problem, speaking of time managing, ikaw na talaga iyon. Kaya isa iyan sa nagugustuhan ko sa'yo. Well, ay send ko na lang sa'yo through email yung mga photos, kapag okay na, alright. Aniya. Alright, thank you and have a nice day, my dear. Likewise, pagkatapos naming magpaalam sa isa't isa, ay kinuha ko na ang mga gamit ko sa aking nakabalik na siya galing sa bakasyon, kaya narito siya ngayon sa Manila. Thank you May, kain muna tayo.
hindi ako nag-almusal kanina, para slim pa rin akong tingnan sa picture, feeling ko kasi tumataba na ako parinig ko, kahit hindi naman pwede. Hala, hindi kaya ma'am, slim ka pa rin naman, pero ngayon mas nadagdagan ang curve ng katawan mo, which is maganda ring tingnan. Kahit naman siguro ano ang hugis ng katawan mo ay masasabi ko na, bagay sa'yo ma'am. Sagot niya, napangiti tuloy ako. Baka binobola mo lang ako ha? Hindi po ma'am, kaya lahat ng mga magazine mo ay walang tapon kahit sabihin natin na the same ang mukha, pero iba-iba yung feature niya, na hindi mag-asawa tingnan, dagdag niya pa, kaya mas lalo tuoy akong proud sa Cheryl ko, na kahit 1 o 3 tao lang dyan na pumupuri sa akin, ay masayang-masaya na ako sa ginagawa ko. Okay, sige na nga, thank you pala sa pagsama sa akin, sabi ko at sabay na kaming naglakad, para pumunta sa malapit na restaurant dito sa Taguig City. Tulad ko, busy din si Zane, at may 2 meeting siya ngayong araw, at baka mamayang hapon ay magpapasundo na lang ako sa kanya sa opisina ko, total alam naman niya iyon kung saan, at ang driver namin ay mauna nang umuwi, depende sa plano mamaya. May driver na rin ako, dahil minsan hindi ko mapigilan na antukin sa biyahe, lalo kung ako mismo ang magdadrive. Iyon ang sabi ng doktor ko, kaya mas mainam sa akin na magkaroon na rin ng sariling driver, lalo kung mas nauna pang umalis si Zane sa bahay. Minsan kasi, paiba-iba ako ng plano ko recently, hindi ko alam kung aalis ba ako o hindi. Lalo na kapag pupunta ng Ojine para magpa-check up. Hi, siya Nicole. Tapos ka na sa photoshoot mo. Napangiti ako na makasalubong ko si Jezilyn Madden. Isa rin siyang model, kasabayan ko rin sa Singapore, at ang balita ko na nag-live muna ito ng ilang buwan, and now here she is, hindi ko inaasahan na may photoshoot rin pala siya rito. Yeah, kakatapos lang, at pauwi na rin after naming mag-lunch, how about you? Tanong ko at nalipat ang tingin ko sa kasama niya na matangkad na lalaki, boyfriend niya siguro, dahil siya ang may hawak ng bag ng dalaga. Ganoon ba? Sabay na tayo. Saan ba kayo na restaurant? May schedule pa kasi ako rito, ayoko sana muna magkaroon ng photoshoot, kaso he's friend of mine, kaya ito, nag-enjoy naman. Aniya kaya napangiti ako. Kapag kasi dedicated ka na sa trabaho mo, ay parang madali na lamang ito sa'yo. Mahirap sa umpisa, pero kung ikaw ang tipong tao na hindi titigil, para maging perfect ang ginagawa mo ay maganda rin ang balik sa'yo. Pumasok kami sa kilalang restaurant, at nagsimula mag-order. Nakita ko kung gaano kaasikaso ang boyfriend sa kanya. Kahit nakikita ko na parang nakasimangot ang mukha ng kaibigan ko, kapag nakikita niyang kinakausap ng binata ang P. A ko, halatang nagseselos, paano kaya kung sabihin ko na may pamilya na ang P. A ko. Di bale na lang, she will find it soon naman. Sa nakikita ko naman na patay ang guy sa kanya, pero nagseselos. Next Sunday, ay ipakilala naman ako ni Zane sa kanyang mga magulang. Medyo, kinakabahan, pero ang naalala ko kasi dati na nagkita na kami, noong nag-aaral pa lang kami ni Zane ng grade school, at high school. Ngumiti naman siya sa akin, kapag nakasalubong kami sa paaralan. Sana, tulad ng dati ay mabait pa rin ang pamilya niya sa akin, yun ay kung maaalala pa ako. Nakilala mo na ba si Felix? Tanong ni Jezilyn sa akin, sinubo ko muna ang steak na in-order ko, at salad naman kay Jezilyn, habang nag-iisip kung sino yang Felix na iyan. No, model din ba yan? Tanong ko, yes, nauna lang siya siguro ng 2 or 3 years sa atin, but as of now kasi hindi na siya nagmo-model, kundi may sarili na siyang modeling agency, so doon na siya nagfo-focus sa mga new aspiring model. Tumanggo ako sa sinabi niya. Uminom ako ng tubig bago magtanong. And how about him? Well, hindi pa naman confirm, pero may balita kasi na may kukunin siya na model you know. May iba na nag-suggest na ikaw daw and kunin, bigla tuloy akong nasamid dahil sa sinabi ni Jezilyn. Ako, bakit naman ako, mas marami pa dyan na may potential sa pagmomodelo at fresh pa. Hindi naman sa bago lang siya sa pagiging agency niya, or sa matagal na ako sa pagmomodelo, but what I mean is bigyan nila ng chance yung iba. For sure makakahanap din sila ng matitino na modelo, na mas higit pa at magaling pa sa akin. Saad ko kasi why not? Kung hindi lang ako buntis or di kaya, kilala ko na talaga siya ay marahil,
okay sa akin papayag ako, depende sa napag-usapan, pero ngayon, mas maganda pa rin kapag iyong mga modelo niya na fresh pa lang sa pagiging model ang bigyan nila ng pansin. Sabagay, may point ka rin. Haka-haka lang ang mga iyon, at dahil friend kita kaya may ilang days pa na magbago ang isip mo, at masagot mo siya, bagay rin kayo, dahil sa sinabi ni Jazilan, ay umasim ang mukha ko kaya natawa siya. Ipagdasal mo na lang na hindi yan mangyayari, agad ko nasabi. Ay wow, bakit meron na bang nagmamay-ari ng puso mo, accept sa'yo? Napangiti na lang ako sa kaibigan, at dahil nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata, kaya napa-appear na lang siya akin. Ninang ako soon, ay hindi pala, bridesmaid muna, yehey. Wait, kailan ba ang kasal? Nakangiting tanong niya. Next month na, sana. Aba, may sana pa, hindi ka sure. Sure naman pero kinakabahan, sabi ko at tahimik lang ang P. A. At ang boyfriend ni Jazilan sa table namin, habang patuloy na kumakain. Oses, kaya iyan, dapat ikaw ang pinakamasaya sa araw na iyan, dagdag niya pa, kaya mas lalo akong na-excite sa araw ng kasal namin ni Zane. Thank you my dear Jazz, and how about you? Kailan ang kasal niyo ng boyfriend mo? Sabi ko sabay nguso sa kanyang katabi, kunot noo naman itong nakatingin sa akin. Ha, kasal, kanino naman ako ikakasal? Sa kanya, napakamot na lang ako sa ulo ko, nang makita silang dalawa na parehong nasamid sa sinabi ko. Bakit? Naguguluhan kong tanong. Siya, hindi naman, dahil sa pagkindat niya ay agad ko naman itong nahulaan. Bodyguard pala ha, kaya pala sobra kong makabakod, kahit wala pa silang label. Agad kaming nagpaalam sa isa't isa, at nauna na muna akong ihatid ni Manong driver sa office, then ihahatid sa kanilang bahay dito sa Maynila ang P. A ko bago umuwi si kuya sa bahay, ako kasi, sisunduan daw ako ni Zane sa office, kaya mas lumapad ang ngiti ko. Kasi, why not? Kinilig ako na for the first time, sisunduan na ako ng boyfriend ko. Agad kong tinapos ang meeting, and as usual, may bagong proposal, may project ulit ako na tatapusin sa isang client ko, at dyan na muna ako mag-focus, bago ang kasal namin ni Zane. Maybe, isa na rin ito sa way, kung bakit hindi ko sinabi kay Zane na buntis ako, dahil for sure ayaw niya na akong pakilusan, o nilimitahan niya na ang oras ng trabaho ko, noong na hindi pa naman malaki ang tiyan ko, pero susubukan ko. Yes ate, nandito pa. Alright, medyo malapit lang din naman ako sa tinitrabahuan mo, kaya daanan na lang kita riyan mamayang uwian, para ibigay ko sa iyo ang gift ko for you, galing sa Singapore, don't worry hindi siya painting, at saka uuwi muna ako sa bahay, dahil namimiss ko si Lola. Okay ate, thank you na agad sa pasalubong, love mo talaga ako eh. Syempre, ikaw ang favorite little sisters ko no. And you are my favorite ate in the whole universe, sabi ko kaya natawa kami sa isa't isa, marami pa siyang sinabi bago kami nagpaalam sa isa't isa. May pinuntahan si Natalia, kaya mag-isa lang ako sa office ko. Tinapos ko ang ibang pending ko na trabaho, habang naghihintay kay Zane na dumating. Mabuti na lang at natapos rin, at agad akong nagligpit na ng mga gamit ko sa table, dahil on the way na raw ang soon-to-be husband ko. Yes po, malambing ko nakausap kay Zane sa kabilang linya. Ano, sa office ako maghihintay. Kaso malapit na ako sa lobby, tinatimad na akong bumalik pa sa office ko, kahit may elevator pa yan, Simon got ko, ayoko nang bumalik at baka makatulog pa ako. Sleeping Beauty pa naman ako minsan. Alright, akala ko pwede tayong, you know. What? Wait, Vinyo Zane Mornet? Ikaw ha? Nakailan ka kagabi ha, bago mo ako tinigilan? Narinig kong tumawa si Zane sa kabilang linya. Babe, I'm addicted to you, kaya 3 rounds ay hindi pa sapat yun. Tumigil ka na Mornet, nasa lobby na ako, at baka kung ano pa ang makita ng mga employee sa mukha ko. Sabi ko ng mahina pero madilim, pero mas lalo pa siyang tumawa, kaya nakasimangot na ako. I'm just kidding babe, nasa labas na ako ng building mo. Dahil sa sinabi ni Zane, kaya lumabas na rin agad ako, at hindi na siya hinintay pa na pumasok, at baka tutuhanin niya ang sinabi niya na quickie yan. Agad ko naman siyang nakita na naglalakad malapit na sa entrance, walang pakialam sa paligid,
kahit humahaba at nakatibingi na ang leeg ng mga empleyado, dahil sa boyfriend ko / asawa ko na soon, ang gwapo ba naman ang nakikita nila, at nang nakita na ako ni Zayn, kaya hinintay na lang niya ako sa labas. Nakita ko kung paano pa napasinghap ang ibang naruroon, nang makita na nila na niyakap ako ni Zayn ng mahigpit. I miss you so much. How's your day? Tanong niya, bago ako hinalikan sa noo. Tired? I want to go home na, ani ko habang nakasubsob pa ang mukha ko sa kanya. Shana, napangiti ako nang marinig ang familiar na boses. Bumitaw ako sa mga bisig ni Zayn, at lumingon ako sa direksyon na tumatawag sa pangalan ko. Ate, tawag ko habang kamakaway. Shana, aalis na kayo. Mabuti naman at nakahabol ako. Napangiti na lamang ako, kamuntikan ko pa nga itong makalimutan si ate. Ito na ba ang pinaluto ko sa inyo, Ate Glory? Muntik ko na nga itong makalimutan eh. Thank you. Saad ko. What's that? Sinilip ni Zayn ang supot na kinuha niya sa tindera. Banana Q, kamote Q, and nilagang mais. Kakainin mo ito lahat. That's a lot, babe. Sumimangot ako sa sinabi ni Zayn, kaya hinablot ko ito sa kamay niya. Hindi kaya, at kulang pa nga ito sa akin, sabi ko, at agad kong inabot ang 1,000 pesos ko na bayad kay Ate Glory. Hala, wala akong sukli nito Ma'am Shana, meron lang akong 500 pesos dito, hintayin nyo na lang po, at magpapabarya na lang po muna ako riyan sa gasoline station, aniya. Agad akong umiling sa pagtangkang pag-alis ni Manang. Huwag nyo na pong suklian, sa katunayan ay sa inyo po ang buo na pera na yan. Ay hala, sure ka ma'am. Hindi makapanigurado niya na tanong sa akin. Yes and thank you dito, at baka sa susunod o order ulit ako sa inyo. Wika ko. Sige ma'am, salamat. Sige, mauna na ako sa inyo, at sobrang thank you po sa blessings, Ma'am Shana. No problem po, and salamat din at mag-ingat po kayo. Sabi ko sabay kaway sa kanya, habang papalayo siya sa amin. Tumangala ako para makita si Zayn. What? You want to eat this? Masarap kaya ito? Nag-iisip nga rin ako kung bibigyan kita o hindi. What do you think? Sabi mo baka kulang pa yan sayo. Ngiti niyang sabi. Nag-isip ako, yeah, but sharing is loving eh, so pwede ka namang kumuha if you want. Sabi ko habang nakangiti. Later kapag may sobra, baka mabitin ka na naman, at hindi kita kayang patahanan. Aniya, kaya ngumuso na ako habang kinuha ko agad ang isang banana Q, at nilantakan ito, habang naglalakad kami patungo sa sasakyan niya. Totoo kasi ang sinabi ni Zayn, at iiyak ako ng malala, dahil gusto ko pang kumain kaso wala na. Inalalayan niya ako papasok sa loob ng kotse niya, mabuti na lang at may pagkain ako na dala ngayon, dahil kung wala, ay baka tutusukan ko na talaga ang mga mata ng mga babae, na kung makatitig sa soon-to-be asawa ko, ay akala mo naman mapasa kanila itong gwapong boyfriend ko. Pagkatapos ikabit sa akin ang seatbelt, ay saka umikot si Zayn papunta sa kung saan ang manibela, para makaalis na kami rito. Hindi na kasi dadaan si Ate Jean dito sa office ko, dahil may biglaan siyang friend na nakasalubong, at matraffic papunta rito sa office ko, kaya iyong regalo na ibibigay niya sa akin, ay iwan niya na lang sa bahay, at ako naman ay diretso na sa bahay ni Zayn. How did you know her? About kay Ate Glory. Tanong ni Zayn, at bago pa ako makasagot ay hinalikan niya ako sa lobby. Masarap nga, tukoy niya marahil sa kinakain ko, kahit hindi niya pa ito tinitikman ang banana Q. Of course, masarap talaga iyan. Sabi ko tukoy sa mga lobby ko, hindi sa banana Q kaya napangiti siya. Well, matagal na actually, siya lang ang hinayaan ko na magtinda ng merienda, at pumasok sa building ko, para naman, you know. Hindi nalalabas ang mga staff, or may iba kasi na tamad nang pumunta pa sa ibang store, para bumili ng kanilang snacks sa hapon. Then kanina, natakam ako, kaya tinawagan ko si Ate Glory, para magpaluto kaya ito, at medyo mainit-init pa. Paliwanag ko, I see, mabuti at naabotan niya tayo, dahil kung hindi at naalala mo na nasa biyahe tayo, ay baka ilang palo na naman sa balikat ang matatanggap ko. Aniya kaya hindi ko nga rin mapigilan, at napalo ko siya ngayon sa balikat, kaya natawa si Zayn, na napailing sa akin. Sorry ang I love you.
Sabi ko sabay kain ng banana Q, inabot ko rin sa kanyang bibig ang kinakain ko, habang nagdadrive para makakain siya, na hindi naman ni Zane tinanggihan. Excited na si mommy na makita ka. Really? Excited na rin ako, babe. Pero kinakabahan ako. Matagal na hindi ko nakikita ang mommy mo, nakita ko lang siya sa magazine, pero sa personal hindi na. Kinuha ni Zane ang kaliwang kamay ko, para dalhin sa kanyang bibig, at mahalikan ang palad at likod ng kamay ko. Don't worry, she likes you. Aniya na habang may ngiti ang ngalabi. Naniwala naman ako sa kanya, kaya excited ako na kinakabahan. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.